Good morning once again mga buddy. So today is February 18, 2021. Another Taal Volcano update tayo. Kahapon ay nakapag-update din tayo at tinalakay din natin yung mga nangyari na persahang pagpapalikas dito nga sa mga naninirahan dito sa pulo or dito sa may Taal Volcano Island. Matapos nga na-ideklara ito ng ating gobyerno noong 2020 na ito ay no human settlement. Ito, after a year, may mga tumira doon na mga pamilya ng mga trabahador, yung mga nagpapatuka ng isda. So kahapon nagkaroon din ng pagbabantay ang mga Coast Guard at ilang sangay ng ating gobyerno upang masigurado na hindi na sila babalik doon sa Taal Volcano Island dahil napakadelikado mga buddy. So ngayon tatalakayin natin kung ano na bang latest dito kay Taal Volcano, ano na bang bilang ng mga tremors na naganap. So as of today, February 18, nagkaroon ng 91 tremor episodes na may tagal or duration na 1 to 5 minutes. Ito ay in the past 24-hour period na nai-record ng Taal Volcano Network. Then meron ding weak emission of white steam-laden plumes na tumataas ng 5 metro. Ang temperatura ay nasa 77.1 degrees Celsius at ang pH of 1.59 sa tubig to sa main crater. Ito ay nung kumuha sila noong February 12, 2021 pa. Ayon nga dito kay Yusek Renato Solidum ng PHIVOLCS, kailangan nating pag-ingatan ito kasi yung posibilidad na magkaroon ng phreatic eruption or steam or even explosion at paglabas ng gas ay mas mataas. Kung titingnan po natin yung mga datos, ibig sabihin po may gas na nanggagaling sa magma sa ilalim. Pinapainitan niya yung tubig sa mababaw na parte ng Taal Volcano Island. At yung mga gas at yung tubig na mainit, yun po ang kumikilos para matrigger ng mga volcanic tremor. So ito na yung ating mga naitala sa chart dito sa ating Taal Volcano activities. Kamakailan nga nagkaroon ng 12 tremors episode. Then meron din siyang 8 megawatts na thermal anomaly. Pagkatapos nun, nagkaroon uli siya ng 56 tremor episode. Meron siyang 5 megawatts thermal anomaly. Ito ay noong February 15. Then, ang pinakamataas na naitala ay nitong February 16, nagkaroon siya ng 98 tremor episodes at meron siyang thermal anomaly na 6 megawatts. February 18, nakapagtala siya ng 91 tremor episode, then wala siyang thermal anomaly na na-detect. Pero kahapon, February 17, nakapagtala ng 2 beses na thermal anomaly. Isang 2 megawatts at saka itong isang 9 megawatts nung bandang alas 10 na ng gabi. Ito naman, tingnan natin yung chart ng Taal Volcano tremor episodes. So, February 14 nag-start. Meron siyang 12. Ang duration niya ay 3 to 6 minutes. Then, February 15, meron siyang 56 tremor episodes. Duration 2 to 5 minutes. February 16, 98. 5 to 12 minutes naman ang duration. February 17, 69. Meron siyang 1 to 5 minutes duration. At February 18, 91, may 1 to 5 minutes duration din. Okay. So, ito naman ay kuha ni Berinayan Channel sa Bininti ang Malaki. Kung napanood nyo yung kanyang video na kung saan ay may mga nakita siya ng mga vents, mga steaming, ito yung part na yon. Kaya kung mapapansin nyo dito sa lugar na ito, patay yung mga halaman or kalbo siya. Ibig sabihin, mainit. So pag-usapan naman natin itong ipinost ng PHIVOLCS noong February 13 ata kung hindi ako nagkakamali. So itong mga kulay pula na ito yung mga low frequency volcanic earthquake na naganap. At ito namang kulay blue na ito yung mga tremor episodes. Dito ay less than 2 kilometers, less than 1, dito ay 0. So mapapansin niyo na nasa 0 kilometers yung kanyang lalim, yung iba ay less than 1. So dito naman sa image na to, makikita dito yung dalawang hydrothermal reservoir ng Taal. Itong nandito sa may parte ng Daan Castilla. Ito yung pinaka North Geothermal Field at kung tawagin. At itong nasa baba. Kung mapapansin nyo yung lugar na kung saan ay palagi nagkakaroon ng steaming, ito yon. So ibig sabihin, nandito sa ilalim niya yung hydrothermal reservoir ng Taal. So ito yung isang cross section ng isang bulkan. Ito ay ang bulkan dito sa New Zealand na tinalakay natin kahapon dun sa ating isang update sa Taal, na kung saan nga ay may mga foreigner na nasawi dahil nga sa pagbisita doon sa mismong crater, and biglang nagkaroon ng phreatic eruption yung bulkan na yon. So may nabanggit sa kanyang post si My Geo World tungkol nga dito sa phreatic eruption, ano ba yung sistema, papaano nagkakaroon ng mga tremor episodes or mga harmonic tremors. So itong bulkan na to
kagaya ng Taal Volcano ay isang crater lake din. Ngayon, yung tubig sa itaas, dito sa mismong kaldera, pumapasok siya or sumisipsip siya pababa dun sa mga gitak, lumulusot siya. At doon ay pumupunta siya dito sa isang hydrothermal reservoir. Doon siya namamalagi kasama ng ibang mga chemicals. So nagkakaroon ng mainit na temperatura. Ngayon, dito naman sa may parting ito na baba, makikita natin yung mismong magma chamber. Kung ito ay aakyat, itong mga magma na ito, kung ito ay mag-i-inject dito sa may taas, so nagkakaroon ng violent reaction dito sa may hydrothermal reservoir. At yun ang nagkokos ng mga tremor episodes. Ngayon, ang kalimitan na nangyayari, kapag sumambulat ito or hindi na nakaya ng hydrothermal reservoir at sumambulat na to, yun ang magiging cause ng phreatic eruption. At kapag patuloy na itong mga magma sa ilalim ay umaakyat, so ang tendency after ng phreatic eruption ay magkakaroon ng phreatomagmatic. So ibig sabihin, may steam, meron ng kasama ring mga magma. At yung pinakalast ay yung magmatic eruption. Yun. And ayon nga sa PHIVOLCS ay ipinagbabawal na talaga ang pamamalagi dito sa permanent danger zone dito sa may Taal Volcano Island. Kailangan walang tao dyan dahil kapag nagkaroon ng phreatic eruption na kagaya nung nangyari noong January 12, ay sigurado na ang unang-unang maapektuhan itong mga nandito sa Taal Volcano Island. Papaano itong mga nasa paligid ng lawa, kagaya ng Subic, ng Banyaga, ng Buso-Buso, at ang mga barangay ng Talisay, ng Laurel, di ba? Sa Balete, Mataas na Kahoy, lahat ng mga nakapaikot dito sa mismong Taal Lake, ano ang magiging epekto kung sakali magkakaroon ng pagputok. Ngayon, depende yan kung gaano kalakas. Pero kung ang bahay ko talaga malapit dyan sa Taal Lake, halimbawa nandito ako sa may parte ng Banyaga, kung ang pamilya ko nandyan, naiwan ko dyan, ang unang-una ko talagang gagawin ay palilikasin ko na sila. Para na rin sa aking kapanatagan ng loob dahil nandito nga tayo sa abroad. At isa pa, mas safe sila kung lalayo muna sila dyan sa may Taal Lake. Hindi natin malalaman kung gaano kalakas ang mangyayaring pagputok. Maaaring kagaya nung nangyari noong January 12, napakahirap talaga lumikas ngayon. Pero kung buhay naman ninyo ang nakasalalay sa gagawin nyo yan, magsakripisyo na kayo. May nakausap ako nung isang araw na kung saan nga nahihirapan sila na magdesisyon kung sila ba ay lilikas dahil nga yung kanilang kabuhayan nandoon na sa gilid ng lawa. May mga tanim sila, may mga alaga silang hayop. Ngayon kung lilikas sila, may iwan yung mga alagang hayop, masisira yung kanilang kabuhayan or mawawala yung kanilang kabuhayan. Ngayon ang sinabi ko na lang doon sa tao na yon, isa lang alam mo rin yung buhay ng pamilya mo. Baka mamaya sa pag-aalala mo na mawalan ka ng kabuhayan, yung inyo namang mga buhay ang malagay sa alanganin. Mas mahalaga pa rin ang kapakanan ng inyong pamilya. Mas mahalaga pa rin yung buhay nila. Hindi na pwedeng ibalik yan Yung kabuhayan, pwede mo pa uling ipundar yan. Pwede mo pa uling palaguin yan. Pero yung buhay ng ating pamilya nag-iisa lang yan. Yan ang dapat natin na iniingatan. Dahil nga sa pinapakita ito ni Taal, hindi natin pwedeng sabihin na di naman puputok yan. Kitang-kita naman kalmado naman siya Oo, sa paningin ninyo, kung ano yung nakikita nyo doon sa bulkan. Pero yung ilalim mismo nito, nandoon nandoon yung mga aktibidades Doon nangyayari yung mga hindi pangkaraniwan. At yon ang ipinapaliwanag sa atin ng mga eksperto, kagaya ni MyGeoWorld, kagaya ng PHIVOLCS. Yung mga nababasa nyo na ulat ng PHIVOLCS, kung hindi nyo maintindihan, ipinapaliwanag naman ito ni MyGeoWorld sa Tagalog upang sa ganun ay kahit na yung simpleng tao or yung karaniwang tao ay magigets or makukuha kung ano yung ibig niyang sabihin. Maging mapagmatsyag lang kayo, maging alerto, patuloy kayo na mag-update sa Taal Volcano News Update Facebook group, ganun din sa PHIVOLCS, ganun din sa mga post natin upang sa ganun ay alam natin kung ano yung mga nangyayari kay Taal. And yung aming Bantay Taal group chat ay patuloy pa rin na nagbibigay ng mga informasyon kasi yun nga yung ginawa ko nung una na kung saan ay nangalap ako ng mga tao sa palibot ng lawa na kung saan ay makakapagbigay sa atin ng informasyon. So tuwing may makikita sila nakakaiba, ipinopost nila yung picture dito sa aming group chat upang sa gano'n naman ay may pasa natin sa Taal Volcano News Update kung meron man silang napansin na kakaiba, kung meron silang napansin na pag-usok. Nandyan na rin yung ating isang kaibigan na merong drone, si Marlon Abuyo, na kung saan ay napakasipag na magpalipad ng drone at
sinisilip talaga ang main crater kung ito ba'y may pagbabago, kung meron bang pagkulo ng tubig, kung meron bang mga pag-usok, kung ano man yung nakikita niya na hindi normal. At nandyan din si Berinayan Channel na nag-post din ng kanyang mga video kung saan ay makikita yung physical na anyo ni Taal. So napakalaking tulong ng mga itong mga body. At kapag pinagsama-sama mo ang mga taong ito, ganun din yung mga website kagaya ng Mirova, ay nabubuo natin kung ano na ba yung totoong kalagayan ni Taal. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, pakipindot na yung subscribe button, pati na rin ang bell icon para updated ka sa mga videos natin gagawin. Muli, ito ang inyong Supremo. See you next time, mga buddy.